Ay magandang araw mga tek. So meron tayo ditong mga kapasitor. So ito yung mga kapasitor na ginagamit natin sa ating mga washing machine at dryer. So ituturo ko sa inyo kung ano yung tama at dapat lang doon sa ating mga washing at dryer. So dito sa ating mga washing machine, meron kasi silang mga capacity na mga kapasitor. So hindi pwedeng sumobra, kasi pagka sumobra yung lagay natin na kapasitor ay pwedeng masunog kagad yung ating mga motor ng washing at dryer. So meron tayo ditong isang kapasitor. Yung mga gantong kapasitor tinatawag to na single kapasitor, kasi dalawa lang yung kanyang wires. So ito non-polarity to, kahit magkabaliktad to dun sa ating motor ay walang problema. So wag nyo lang pagdidikitin to, itong dalawang wire na yan. So wag nyo pagdidikitin pagka kinonect nyo dun sa wire ng motor winding. So meron naman siyang diagram, susundan nyo lang yung diagram. Okay, so meron naman tayo dito na tinatawag na dual capacitor. So ito yung tinatawag na dual capacitor. Kaya siya tinawag na dual capacitor kasi magkasama na yung capacitor ng dryer tapos capacitor ng washing. So nasa isang kumbaga lalagyanan na siya, kaya dual. So dito makikita nyo naman, meron naman nakasulat dyan kung ilang UF yung sa dryer. So nakalagay dito 5, ayun 5 siya. Tapos itong pula sa yellow nakalagay naman ay 10, ayun. So madali nyo lang siya malalaman kung alin dyan yung pang washing machine. So dito tamang-tama lang na ilagay natin sa washing machine na microfarad ay hanggang 11. So wag na kayong tataas dyan kasi baka hindi tumagal yung motor natin. So 11, 10, 9, 8 hanggang 7. So yan yung mga ginagamit na microfarad para sa ating mga washing machine. Dito naman sa ating mga dryer, ang pinakamataas na ginagamit dyan ay hanggang 5. Yan yung pinakamataas na ginagamit sa ating dryer motor. So hindi na kayo pwedeng sumobra dyan kasi maaari ding masunog yung windings ng motor ng dryer. So 5, 4, 3, yan yung mga pwedeng gamitin sa ating motor windings ng dryer. So ito yung mga tinatawag na single capacitor. So ito naman yung 8 UF, yung mga gantong capacitor ginagamit din to sa ating washing machine. Ayan, 8 UF. So dito ang mga price nito, noon ang bili dito 130, pero ngayon mabibili na siya doon sa mga shop, nasa 150 na to yung single capacitor pag kayo bibili. Ito yung capacitor ng dryer 150. Ito naman capacitor ng washing, ganun din, nasa 150 din. Pero yung mga gantong mga dual nasa 260 pag dual capacitor yung binili nyo. So yun yung mga price nila ngayon pagka tayo ay bumili. So yung mga ganito walang warranty. So i-test nila to dun sa inyo para malaman nyo na goods yung nabili nyong capacitor. So dito naman malalaman nyo naman na defective na yung capacitor natin pagka yung itong lalagyanan niya ay may lobo or may leak na. Tapos pag tinest natin sa tester, hindi na siya nagre-reading, ibig sabihin open na yung capacitor, so sira na siya. So malalaman nyo rin na pabigay na yung capacitor ng inyong washing machine pag mahina na yung ikot nya. So yung unang ikot, yung starting, pag slow siya, ibig sabihin mahina na yung capacitor. So kailangan na natin siyang palitan. Doon pwede nyo na malaman kung pabigay na yung capacitor natin. Sa ikot ng ating washing machine, yung unang ikot nya mahina tapos biglang lalakas, so nasa capacitor na yung problema nun. So palit na tayo ng capacitor. Yun lang guys, at sana meron kayo natutunan sa ating konting tutorial. Maraming salamat.